Ang gusto ng ating client, yun daw paid haircut na pinakamataas sa lahat ng mataas. Ano ba natin gagawin yung gupit na yon? Ito yung ginupitan natin last month, mahigit isang buwan na rin. Gagamit ako ng 1.5 na clipper guard sa ibabaw. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa gusto niyang gupit. Ang dami rin katawagan sa ganitong gupit lumalabas sa comment section. Kahit ako naguguluhan din kung ano yung itatawag ko sa gupit na aking gagawin. Siyempre gagamit tayo ng trimmer. Talaga namang ang angas din naman ng mga kakaibang gupit na kanyang nagugustuhan. Ang taas ng guideline. Gawin natin paikot yan. Matcha-challenge tayo sa proseso na ating gagawin dito. Aba, nasa tuktok na yung guideline. Matindi to. Ibang klase rin yung paid na gagawin natin. Ayan, ang mataas na paid na gusto niya. Mataas pa sa lahat ng mataas. Siyempre, abot na sa tuktok talagang mataas yan. So, tanggalin natin yung buhok sa ilalim gamit ang ating trimmer. Sagad yung ating trimmer para nang inahit dahil manipis ang talim nito. Tinitingnan ko pa lang yung aking gupit, naiisip ko na yung mga Chinese movie na aking napapanood. Yung mga karate-karate ba? Kung tawagin ng iba yung mga Chinese na pabaliktad, Chinese haircut. Yung mga napapanood natin ng mga Chinese movie ng mga karate, yung kalbo naman doon, nasa unahan, tapos mahaba yung part ng likod. Dito, baliktad, gawin natin na kalbo naman yung likod, tapos may buhok sa unahan. Okay din, ano? And then, gamitan natin ng shaper para mas mapudpud yung pinakang gilid nito. Ito yung tinatawag natin na gupit pahiga. Ayun, nakahiga na yung ating client. Ganyan tayo magbi-blend gamit ang 0.5 na clipper guard. Medyo challenge talaga yung ganitong gupit. Ang hirap din kasi yung kanyang buhok, siyempre nakatayo yan, tapos i-blend natin, medyo mahirap. Ito ang gupit na ipipaid mo pero nakahiga ang client mo. Bay, okay din, ano? Zero close para mabura yung pinakang lines o yung pinakang linya nito. Medyo naduduling pa yung mata ko rito kasi yung buhok niya, ang tubo, yung sa ibabaw, patayo, yung nasa gilid, pahiga. Kakaiba talaga. Gamitan na natin ang gunting at suklay para hindi tayo maduling sa pagbawas ng mga makakapal na bahagi nito. Ang hirap din kasi ma-perfect ng ganitong gupit kasi yung ibabaw niya medyo lubak. Sundin lang natin yung gusto ng client, yun ang napaka-importante. Kahit anong gupit pa yung gawin natin, ang importante masaya yung client natin at masunod natin yung kanyang gupit. Ando na tayo sa part ng binasa natin and then ahitan. Nakakatuwa naman, ano? Hanggang sa pag-aahit natin, nakahiga pa rin yung ating client. Kahit ako'y naninibago rin ako sa kanyang gupit dahil bihira naman natin gawin yung ganito. Yung hindi man natin masyadong na-perfect yung kanyang gupit, pero nagustuhan naman niya yung ginawa natin. Medyo seryoso lang talaga. Ngumingiti lang siya ng patalikod. Okay, mga kabarberos, maraming salamat.